Itong power station to, pwede tayo mag-charge ng mga typical appliances dito sa AC. Tapos meron tayong tatlong USB port, tapos meron din tayong, ito yung pinaka-power bank ng mga appliances. Nagagamit to lalo na sa brownout. Itong power station na to, kaya niya buhayin ng mga appliances, TV, electric fan, washing machine, minsan pati aircon. Pero, ayan, depende yung battery niya sa konsumo natin. Ngayon, ang gagawin natin sample. So, TV. Ayan, ito yung itsura niya. Ayan, balot na balot. Ito yung pinaka-manual niya. Power station. Itong power station to, pwede tayo mag-charge ng mga typical appliances dito sa AC. Tapos meron tayong tatlong USB port, tapos meron din tayong aluminum yung case niya, kaya maganda. Tapos ayan, may kasama siyang handle. Yung handle niya ay pwedeng gawing flashlight. Hawakan lang natin. Emergency flashlight siya. Tapos nakafix na siya dito. Bali, meron tayong handle, meron pa tayong flashlight. Yan. Ngayon, tetestingin natin siya sa TV. Natin siya isasaksak. Yan, kita nyo naman, nabuhay yung TV. Bali, yung TV natin, nagkukonsume siya ng 16 watts. Ito ang perfect appliances para sa mga sa brownout, lalo na sa mga naka-work from home dyan, saka sa may mga alagang mga isda. For example, yung mga crayfish. Kasi may mga alaga natin isda, hindi dapat nawawala ng aerator o kaya filter, kaya makakitulong daw kahit may brownout. Yan, makikita natin, 46 watts ang kinukonsume ng TV natin. Mahina lang pala mag-consume yung mga ganitong klase TV. Hindi ko pa kasi natanda yung computation kung gano'n siya katagal. Pero sa estimate ko, siguro aabot ko ng mga 6 hours non-stop na